si Mark Lontayaw. Ba't ko sinabing kulaong? Ito, ihimay natin yan ha. Si Mark Lontayaw, laging pretentious. Pretending na siya ay mayaman. Na siya ay kumikita ng ganito, kumikita ng ganyan. Si Francis Leo Marcos nga nagsasabi na kumikita pero may pambayad na may magandang sasakyan, kumakain sa hotel, nagsusugal, nagbabayad ng apartment sa BF Homes. Siya, sasabihin niya mayaman siya, may pera siya, 6 digits. Pero wala namang pakitang ebidensya, walang bahay. Itong SB, nanlalait na naman ang hanap buhay. Nilalait si Papsi Kultura dahil do basurero. Okay. Nakita ko sa comment, finilex ni Papsi yung mga pera niya tsaka yung mga napapahiya siya eh. Dating basurero ngayon, mayaman na, di ba? May pera. Right. Finilex ni Papsi yung pera, tapos sabi, hindi peke yung ginto, hindi peke yung Louis Vuitton. Aray mo. Kasi yung kay SB, di ba, puro peke. Siguro, umangat lang ng konti yung life buhay niya. 6 digits ka, tapos pag may emergency, nanghihingi ka sa OFW, tumatanggap ka ng tulong sa OFW. Diba? Yep. Pero Una sa mga balitang boxing ay mukhang si Quadro Alas ay muling tatawid sa ring at sa pagkakataong ito ay sa bansang Kyrgyzstan. Ito ay matapos mag-post si Koki Kamida kasama ang ambasador ng nasabing bansa, na tila nagbigay ng pahiwatig na magho-host sila ng isang world title clash. Wala pa ring opisyal na petsa. Ngunit sa mga nakukuhang impormasyon ay malaki ang posibilidad na mangyari ito sa buwan ng Abril, isang laban na tiyak na dapat abangan ng lahat ng boxing fans. Sa kabilang banda ay masaya ang kampo ni Nonito Donaire matapos pagbigyan ng WBA ang kahilingan nitong manatili siya bilang number 1 contender. Gayunpaman ayon kay Attorney Ed Tolentino na hindi pa rin tiyak kung agad na may kakasa ang inaabangang rematch ng dalawa. Dahil may posibilidad na muling bumalik sa eksena si Antonio Vargas ang champion in recess na maaaring makakagulo sa plano ni Nonito. Sa huling balita na sa edad na 46, ay muling pinatunayan ni Manny Pacquiao na ang tunay na alamat ay hindi kumakupas. Itinanghal ng WBN bilang comeback of the year ang kanyang laban kontra Mario Barrios. Bagamat nauwi sa majority draw ay nagsilbing patunay ng kanyang tibay at kakayahang pahirapan ang mas batang kampyon sa kabila ng mahabang layoff. Kaya ako ginaganahan, kaya mainit ako ngayon. Itong SB, nanlalait na naman ang hanap buhay. Nilalait si Papsi Kultura dahil do basurero. Okay. Nakita ko sa comment, finilex ni Papsi yung mga pera niya tsaka yung mga napapahiya siya eh. Dating basurero ngayon, mayaman na, di ba? May pera. Right. Finilex ni Papsi yung pera, tapos sabi, hindi peke yung ginto, hindi peke yung Louis Vuitton. Aray mo. Kasi yung kay SB, di ba, puro peke. Napapahiya siya sa ginagawa niya, tapos nagbanggit pa ron sa comment niya, sa sarili niyang, sa post ni Papsi na kumikita raw siya ng 6 digits. Tayo ba, maloloko ba tayo? Ikaw pare, naniniwala ka sa Pilipinas, 6 digits, walang bahay? Apartment? Oo. Mataas na sahod ang 6 digits. Sa corporate, mataas na yan. Kahit yung mga branch manager sa mga fast food, hindi umabot ng 6 digits yun eh. Yep. 5 digits yun. Imaginein mo, kasi 6 digits, nakatira sa apartment. Siguro umangat lang ng konti yung life buhay niya. 6 digits ka, tapos pag may emergency, nanghihingi ka sa OFW, tumatanggap ka ng tulong sa OFW. Diba? Yep. Meron bang 6 digits kumikita, tapos emergency? Diba? Humingi ka ng tulong sa OFW. Alam nyo, ito ang tunay na kulaong eh. Kulaong ng Casimero World. Si Mark Lontayaw. Ba't ko sinabing kulaong? Ito, ihimay natin yan ha. Si Mark Lontayaw, laging pretentious. Pretending na siya ay mayaman. Na siya ay kumikita ng ganito, kumikita ng ganyan. Si Francis Leo Marcos nga nagsasabi na kumikita pero may pambayad na may magandang sasakyan, kumakain sa hotel, nagsusugal, nagbabayad ng apartment sa BF Homes. Siya, sasabihin niya mayaman siya, may pera siya, 6 digits. Pero wala namang pakitang ebidensya, walang bahay. Kumakain sa sangyup sa may kantuhan, sangyup sa may lugar nila. Diba? Pagka meron kang emergency, ayoko na banggitin yung kinuwento niya na na-confine yung mga anak niya, tas nanganak
Ayoko nang anuhin eh. Sana kanya naman ang gagaling yan. Ayoko, hindi ko tinitira yung ano. Ito, pinapakita ko na itong tao na to ay pretentious. Correct. Mapagpanggap na tao. Correct. Diba? Meron bang mayaman? Si Franz Marcos, buti kahit paano ginto original, yung relo peke. Eh siya, peke na yung relo. Peke pa yung pintas. Peke pa yung pinakikitang karakter sa YouTube na mayaman, na may pera, 6 digit ang kinikita. Sasabihin niya, binababoy daw ni Joseph, binaboy daw si Rich doon, binaboy si Gina, binaboy ni... siya nga nang bababoy dito. Umiro-uno siya dati pa. Ano ba sinasabi niya kay Rich doon nung araw? Si Joseph ba narinig niyo, sinabi si Rich doon na yung negosyo mo ang baho-baho, yung kami ng swimming pool. Di ba si kanino nang galing yung panlalait na yun? Puro lahat yan galing kay SB. Kay Mark Lontayo, si Papsi Cultura. Sino ba nang bababoy ng hanap buhay? Binaboy Diba? Na truck driver lang daw si Paul. Si Paul Bryce, truck driver, na idedemanda niya. Kasama si Sean Gibbons, hanggang ngayon nagdadrive pa sa Amerika. Hindi nakulong. Diba lahat ng lahat ng kaaway niya noon, siya ang baboy. Siya ang... Diba? Sa lahat yan narinig na sa live niya. Alam ng mga niya, nakasubaybay. Yep. Diba? Pero banta, kasi sa pagiging pretentious niya, na magpagpanggap, yung relo niya na pineplex niya may bling bling, yun yung relo rin ni ano eh. Franz Leo Marcos na may bling bling, yung ang design niya is parang 80. Alam mo yung sabihin ng 80 pre? Na relo, alam mo 80 na relo? Hindi, sige lang. Ang peke. Peke yung relo niya eh. Yung pares sila ng relo nun eh. So, inomin ko nga, pares yung kayo ng relo ni Franz Leo Marcos, ni Kulaong. Okay, paliwanag mo ibang pang nalalaman. Yung sinasabi ni SB na, di ba nagpe-flex nga ng mga alas, mga pera. Lately, yung kumain niya ng dark chocolate, saka ng C2 dahil wala nang pambili. Di ba na yan, muntik nang mawala ng malay. Nasirang tiyan. Kasi wala nang makakain na matino eh. Wala nang pera, wala nang pambili. Oo. Nasa Diba? ano niya yun. Hindi. Nung nakaraan nga, nag ano na naman eh, sumegway eh. Itong last year na to, itong year na to, dalawa yung nagkasakit, sabay pa, tas nanganak pa raw si ano. Ayoko nang banggitin, pero sana magkaroon ka ng realization na biro mo yung dagok sa buhay mo, Mark Lontayaw, sunod-sunod. Yep. Ayoko sabihin na karma. Kasi pag karma, ano yan eh, gawain ng demonyo yan eh. Baka ito ay ginigising ka. Biro mo bago matapos ang taon. Nangyari sa buhay mo yan, sabay-sabay na dagok. Magising ka, baka sana sa 2026 mabago naman, kaso sinalubong mo yung 2026 ng paninira. Diba? Pinamasyado mong na-trigger ka sa ginawa ng Casimero na nag-video kasama si Manny Pacquiao, nag-video call. Na-trigger ka eh. Ginagamit niya. Uminit yung pit mo, parang sinilihan eh. Correct. Sa kanya nanggaling yan ha. Sa live niya, binanggit niya yun, broccoli na. Yung anak niya, sabay nagkasakit. Ang ano niya raw, ganyan. Tapos yung bata, ito sabihin ko na, premature daw yung baby. Ako naawa ako sa mga bata kasi. Naawa ako kasi. Gusto kong tulungan nga kasi nga narinig ko. Kaso, bigat sa loob ko kasi. Siya mismo, naninira ng pamilya. Sasabihin niya sa live niya, nung kahapon ba yun, na yan daw ay si Rich doon, di raw sila nagkaroon ng masyadong personalan. Si Jason din daw, si Tata, hindi rin daw masyadong nagka-personalan. Uy, SB, patukin mo yung ulo mo. Anong di pinarsyal? Dinimanda nyo. Lascivious says, hindi pa personal yun. Exactly. Ano ba sinasabi mo? Yung nahuhuli yung salita mo is contradict sa ginagawa mo, kaya pretentious ang tawag. Mapagpanggap kang malinis. Mapagpanggap kang mayaman. Lahat ng klase ng pagpapanggap ginagawa mo. Anong sinasabi mo, hindi umabot sa punto na ganun ginagawa nyo? Dinimanda nyo, tinanggalan mo ng belt. Hindi pa ba paninira ng pamilya yun? Hanap buhay ng mga tao yun. Ngayon, sumulat kayo sa GAB. Ano pa bang hindi paninira ang ginawa nyo? Sobra-sobra na nga sa paninira yung ginawa nyo eh. Thank you. Pero iba ko lang lahat ng napanood ko sa live. Yun lang yun, napapanood ko ito. Diba, ikaw, broccoli, tanggalan kita ng hanap buhay. Hindi pa paninira pa yun? Hahanapin kita. Oo, di ba? Pero yung Casimero, hindi ka... Pag ginawa mo sa... Casimero, oo, ang patayin mo ko eh, di ba? Baka hindi pati pamilya mo madamay. Yun ang ano. Pero yung Casimero, sa lahat ng ginawa mo, yung Casimero, isa lang yung sinabi lang ni Jason sa anak mo. Na nadama yung anak mo.
Tapos sinungal-ngal ni Jason yung bibig lang nung asawa niya, hindi niya sinampal. Pinatikom niya lang. Pero sa lahat ng nagawa mo sa buhay nila, is kulang pa ang sinabi ni Jason eh. Kung ako si Jason ha. Diba? Sana ma-realize mo na ang laki ng, para kang ano eh, wala, hindi ba nakikita yung maling ginagawa mo? Mark Lontayaw? Sasabihin mo sa live mo, hindi kami nagkaanuan masyado ni Jason. Hindi kayo nagkaanuan masyado? Hindi masyado yun. Tapos alam mo lahat? Magising ka nga sa katotohanan. Alam niya lahat? Oo, sinira mo yung buhay na sinisira. Pero yung dalawa, never nagagawin na, sirain ko rin yung buhay ng SB. Diba? O, gumanti, physical, pabangga ka dyan. Wala namang makakaano kung nabangga ka. Diba? Pero hindi pumapasok sa isip ng magkapatid na gawan ka ng masama. Pero ikaw, continuous ang paggawa mo ng masama sa magkapatid. Wag na natin na si Joseph kasi si Joseph, wala namang naidulot sa'yo mabuti si Joseph. Pero yung dalawa, kahit paano eh. Aray ko. Okay, thank you. Good enough. Thank you. Tama yung sabi. Diba? Wala, totoo naman pare, diba? Wala ka namang nagawa sa kanya, diba? Na pabor. So kung mag-away kayong dalawa, magsagap kayo, wala tayong ano dun. Pero yung dalawang, Totoo bro, sinabi mo. Totoo yan. I love it. totoo naman yun eh. Yes. Diba? Sige. Lagi mong Oh. Pasingit. Isa lang. Oh, sige. Tsaka ito, salamat. Ito kasing si SB pare. Di ba, magaling manira. Alam natin yan. Pero itong si SB, hindi to titigil. Kasi ang lagi natin iniisip, makakarma. Yung iba sinasabi, buti nga sa'yo, nakakarma ang pamilya mo dahil sa pinagagawa mo. Ay, wag na sabihin yung masama yun. Hindi masama yun. Alam ko masama yun. Pero,